Pero kumuha sila ng isang Ruby. Ruby. Si Ruby, kaya niyang pigilan kahit pa paano yung combo ni Khalid para hindi naman ma-burst down. Nagbago na po kasi yung mechanic dati ni Khalid. Yung Khalid kasi dati, habang nasa gitna siya ng combo, pag na-stun siya, nakaka-cancel mo yung combo niya. Ngayon, kapag sinubukan mo cancel yung combo niya, hindi na nakaka-cancel. Pero napipigilan lang yung pag-cast nung mismong combo. And the way to stop it is itong mamamaximize nga Leo Ruby pick nila na maganda kasi although na-cut off guard sila, pero they're making the best out of it. Pinahawak nila kay X-Nova. So right now, Ferds is full on attack later on. Nagets ko na kung bakit nga kung bakit back siya yung kinuha nila dito laban sa Predrin. Mas mabilis nga pala yung clearing time ni Baksha ngayon laban sa isang Predrin. Kung tignan mo, nakadalawang buff na agad dito si Denjiro. Si Kuroro, nandun pa lang siya dun sa orange buff niya. And bukod pa doon, mapapansin din kasi natin, with the help of the leash as well, diba, na meron din dito si Mingguin. Bukod sa Mystic Field, of course, you also have the Infinite Extension. At mapapansin din naman natin that RQ Kaito is trying their best na mag-rush through para umabot sila onto the first turtle na magre-respond in a few seconds. Habang ito yung battle naman ng Khalid at Pakito. At sa may bandang taas, ang mga protector ng mga gold lane. It's going to be a Ruby versus a Matilda naman ngayon. At si Lods dito, ang isa sa mga problema ni Lods dito, kapag nagamit niya ng kanyang, yung Clint din naman kasi, anong say mo dyan sa Clint, Athena? Anong pakiramdam mo sa Clint pick na ginawa nila ngayon? For me, parang nag-dwell sila onto the comfortability ng player itself. Kaso nga lang, bago natin ituloy, grabe naman yun, in an instant. Grabe din yung paggamit kasi ni Ferds doon nung kanyang 3 combo. Yung 3-step combo niya. Kumbaga, kesa ilagay niya doon sa may dash para makalayo siya, pinindot niya yung first skill. Yung first skill kasi kapag maganda yung combo mo doon, nagkaka-armor key. And sobrang na-timingan ni Ferds yun. Guys, sobrang minimal man tignan, pero ang laki na nagiging epekto kapag nakikipagmaikuha ka. Ang ganda ng bawing-bawi si Percent doon. Ang ganda ng pagkakasetup niya. And Denjiro will go down. Ferds will go down. And that is a nice answer coming out here from the side of Blacklist Rough Era. Although nagkaroon ng hiccups on the start, pero sabi ni Percent, ibabawi ko sarili ko. Grabe, no? And for RQ Kaito right now, napansin nila, wait lang, pumapalag, sumusuntok pabalik, hindi na nagmumukmok ang Blacklist Rock Era. And for RQ Kaito right now, kailangan pa rin nilang bumalik sa square one. And looking at the first item builds pa rin naman nandiyan ng crossbow for the carry. And as well as mapapansin din naman natin yung Molten Essence for Kuroro right now, already builded up. Pero sa papansinin din naman natin yung magiging rotation dito ng Blacklist Rock Era, na more on mag-i-initiate or mag-fake initiate muna si Reggie. Tinatry nilang i-force and nakita naman natin ginamit din agad-agad ni Mingguin yung kanyang ultimate. And so far, eto na ulit. Tinan mo yung ginagawa ni Clint ngayon, ni Lods. Hindi siya sumasama sa fight Actually, ayaw niya sumama sa fight. Ang ginagawa nila ngayon is ina-abuse nila yung fact na meron silang Matilda. Kapag meron ka kasing Matilda, kaya mo mag-double lane. Kahit yung mga heroes na mababagal. Pero si Sai, nahuli doon. Uy, huwag ka naman pagkagamit ng Flicker. Wala nang Star Shatter dito si Sika. Kaya naman, makakataka siya. Pero it's okay for Blacklist Rough Era. As you mentioned nga, maganda kasi because nga doon sa Circling Eagle, with the guiding wind, he could either save or magsama na mag-i-initiate, magbibigay ng damage kung sino yung mahuli niya. Matatarget nila dito, if ever, is going to be the backshot for Denjiro, pero alam nila may kakunatan to, and the next best option is si Sai talaga. Kaso sa ngayon, hindi sila makakakuha ng opening kasi wall-protected siya ni X-Nova, pero magke-create nga ba ng opening yung pagkuha at pag-attempt nila dito sa pagkuha ng pag-go? Kuroro, nandito siya sa area. Hindi ata napapansin dito nila X-Nova. Hindi nasilip. This could be big para side ng Blacklist Ravira. Merong retry battle na magaganap. Denjiro.
naunahan siya doon. And kung mapapansin natin, kung ikaw si Denjiro yung mga panahon na yon, tapos mag-retry ka na, mapapaaga talaga yung sayo eh. Kasi nakikita mo na nag-circling eagle na yung ano eh. Tinitingnan mo na mabuti. Wait lang, Oo, tatama na ba to? Tatama na ba to? Parang kailangan ko magmadali ng onte ah. Na-rush siya eh. Medyo na-pressure doon si Denjiro. Pero for Blacklist Rafira, advantage yun sa kanila. Pero before the 5-minute mark, mapapansin natin si Ferds nakabawa siya ng medyo malaki dun sa energy shield ng Blacklist Rafira onto the outer turret. And si Percent nag-aabangan lang. Nakikipakiramdam, wait lang, lalalim ba si Ferds? Nandito ba siya? Yun yung tanong. Kaso hindi niya napansin na meron sa salubong. Speak of salubong, nandyan yung Circling Eagle with the Bending Wind. Napaganda ng huli dito na nagawa ng side ng Blacklist Rafira. Ferds on the other hand, pati si Percent, pareho nilang tinatali yung sarili nila dito sa may bottom lane. Kasi alam din nila na mabilis sila mag-clear ng wave pareho eh. So, kaya nilang sumaglit, mag-clear, tapos aabante ulit sa clash. Bibigyan na nila si Percent. Pero dadalhin na nila ang party dito mismo kay Percent. 4 members attacking him. At merong 4 na ikot. Sinubukan niya mag-sandguard pero hindi yun enough. At andito na sila Kuroro. Tinatry nilang humuli ng isang miyembro dito. Natumba yung Torre. This is bad. Kasi meron pang pwedeng sumama dito kay Percent. Lumalapit at umiikot at si Kuroro ay masasalba ni Reggie. Yun yung sinasabi natin kanina na yung appraiser strat, diba, ang gagawin lang next Nova talaga, umikot-ikot do sa gitna na yon. I-try, i-disrupt, i-interrupt yung positioning na meron do si Reggie and as well as Kuroro. Nag-succeed sila. And as well as, yung ginawa ni Ferds doon, hindi talaga siya more on nag-focus magbigay din ng suntok doon kila Denjiro. Instead, nag-focus siya magtanggal ng Torre kasi isa rin talaga yun sa pinakamasakit na magbigay ng damage siya earlier. And instead... Si Ferds! Pwede niya mahuli to! At sa... may kunat din eh. If ever pwede natin makita yung items, makikita ba natin si dito kung meron bang defensive items si Lobs doon, kaya naman na bigla na lang siyang nabuhay doon. Kasi grabe no, si Ferds na yung umatake. Wala talaga. Kurang lang talaga yung item ni kasi. Ni Ferds pa sa ngayon. Kumbaga parang... But still nag-pleach eh. Magdo-dominance. Ayan. Magdo-dominance ice. Pero kung more on physical talaga, full on physical attack build dito si Ferds, kaya niya yun si Lods. But imagine, this kind of situation, napipilitan pa nga sila more on mag-direct onto a defensive mode din ng RQ Kaito. Kasi napapansin nila yung threat din na meron dito si Lods. And aside from that, si Sika ngayon 0-0-3 man yung KDA niya. Pero this is quite scary for Navaria na hindi nyo maabot, hindi nyo basta-basta rin na mabibigyan ng damage. Kasi he's just flying around the map. Pero ang RQ Kaito, mag-force sila ng objective. But same goes for Blacklist Rafira. Atake sa may bandang baba. Pero sa kanila, ang goal talaga nila dito, 2 Torre. Kumbaga parang sila Baksha. Umipit na dito, pero si Ferds ang naging primary target. Kaya ba makatakas dito? With all of the combinations na ginawa niya, tansyado. Ferds, first kill to escape. Heavy left punch, tapos jab. Lahat ibigay mo na. Tinuro kasi ni Coach Freddy. Ni Coach Freddy, sabi ni Coach Freddy, sabi niya, kung ikaw, nahuli ka ng 4, ang gawin mo, first skill, third skill, second skill, third skill, tas first skill mo. Hindi pwedeng puro jab lang. Dapat yung jab mo, gagamitin mo din ng maayos. Oo naman, pero ngayon, kailangan na sumama. Referred sa mga team fights na raramdaman niya na isa rin talaga siya sa pinaka-inaantay. Pero so far, for Blacklist Rafira, hindi nila ipipilit pa rin na makakuha ng member dito ng RQ Kaito. But instead, mas sumasabay na sila ngayon sa flow na meron yung RQ Kaito, which is eliminating turrets onto the sides. Habang kumpleto pa rin naman yung mid nila, pansinin mo, compared to RQ Kaito, nabasag agad yung outer turret onto mid lane, kaya mas nare-restrict din yung movement earlier ni Menguin. Pero unang Lord, andito agad ang 5 miyembro ng Blacklist Rafira. Ano si Denjiro, ikot-ikot siya. Tingnan natin kung meron bang steal na magaganap. At kanino mapupunta to? We'll go to Denjiro, but now, the fight is on. Appraiser's Wrath. Kuroro buhay pa rin. X-Nova and the others, patakbo na si Sai na takedown dito ni Lods. Ngayon, na-timingan ni Denjiro yung retry niya. Nakuha man nila yung Lord, but at what cost? That's 2 members down. Si Sai pa yung isa. And this early, you wouldn't want your marksman or gold laner na ma-shutdown or maabot
Lalo na't ngayon, unti-unti na nga nababasag ang lahat ng outer and inner turret is the next target for Blacklist Rough Era. Hindi din mapapa-tap out ng maaga dito ang side ng RQ Kaito dahil nga naagaw nila yung unang Lord. At least safe yung kanilang mga outer turrets pa. Hindi Yeah. pa sila maiipit doon sa Kumapit. base sila. Pero ngayon, si Xnova ang magiging target. Wala na ditong circling eagle. At wala na, pwede ata nilang kunin tong gitna. Pwede. Kasi ngayon, sasabay ang RQ Kaito dito sa may Lord. But remember, wala pang I'm offended play dito si Xnova. Medyo nakita natin na mas advanced mag-isip si Sika. Flicker out na patras. Pero that's the good thing. If ever na lumapit ulit in the vicinity si Sika, pwede nang bigyan to ng RQ Kaito. Oo. I think yun yung pinakalamang dito ng side ng RQ. Well, ang pinakalamang ng RQ Kaito ngayon is yung side lanes. Kahit pa paano, may isa ng bukas sa kanila. Pero Yes. ang pinakamalaking advantage dito ng side ng Blacklist Rough Era, yung mid lane kasi nila, nung RQ Kaito, bukas na. Wala nang Tori. Wala Wala nang Tori. Kumbaga parang dyan na, as long as ganito yung setup, automatic yung Lord pagitna. Ito na yung pinaka-battleground na kailangan protektan ng RQ Kaito. Kasi nakita mo naman, if ever na nakuha ng Blacklist Rough Era, wait lang, nakakagulat yung spotlight na nilalatag doon. Pero Diba alam ni mo, Mingguin? Si Mingguin dito, kailangan niya pa ng items. I mean, I'm not saying na hindi niya nagagawa yung trabaho niya. It's just that you would expect more doon sa mga Savior, doon sa mga ulti niya na pwede sana siyang alam mo yun, mapababa yung buhay nila Reggie, nila Sika, para Wala hindi na pang sila makalaban guhit ng maayos. And looking at the items, naka-enchanted talisman, kasi, lightning transition pa lang. Yung next item pa yung masakit niyan. Yan. Speaking of which, Glowing wand. Yan, glowing wand. Sakto. Pwede na yan. Ngayon, medyo may gigil, may sakit na, may guguhit na yung dawning light niya. Diba? It's a laser beam na kaya niya nang ibigay onto Blacklist Rough Era. And bukod pa doon yung mystic light kasi. Remember, kalimitan or karamihan dito, even Kuroren percent, melee. Maliit yung range, kailangan nila mismong lumapit. And with the mystic light, kaya niyang bigyan ng mini crowd control na nga lang din. Must stop on their tracks. Give them ample time na makahabol at makapagbigay ng mga platito or damage dito. Si Sai against Blacklist Rough Era. And right now, kailangan nilang i-reserve even their ultimates sa pag-try, sa pag-contest ulit ng Lord na to. Kanina, na-outmaneuver ni Denjiro yung mga members ng Blacklist Rough Era pero siya yung napitas. Pero in this sense naman, si Ferds, iba na naman ang atake! At si Percent Surprise! ang nabigyan, nahuli siya dito. And Ferds, still alive! Ganyan Nakakagulat. talaga gumalaw. Ganyan talaga sila gumalaw eh. Hahanap siya ng isang primary target. Kaya nga si Lods hindi na umaalis dito sa mga katabi ng mga members niya. Maganda. Kasi alam niya, may possibility na laging nandun sa talahib si Perbs. Meron talagang nakaabang. Di ba? Oo. Kasi ano yan battleground talaga ni Ferds to eh. Yung mga talahiban na yan. Sa mga damo-damo, nagtatago-tago siya. Pero napansin natin kanina, ang ganda ng escape ni Percent. Hindi siya masyado nagpanic agad. Sun guard and then flicker out. And after that, nakita natin yung call din na meron din sila Lods. Yung dawning light, muntik na makapag-finish off sa kanya. Maganda rin yung technicalities and of course, the communication dito ng RQ Kaito. Pero dito, magkakatalo na nga lang din. 4 members here na nakikita natin sa may bandang Lord. Lilipad si Reggie, dalawang tatamaan. Xnova is the first casualty netong pagsayaw na to. Meron pang laban na nangyayari sa may baba. Si Sai dito, sinusubukan mga takas. Star Shatter, hindi tatama doon. Sai still alive. Dalawang miyembro dito sa side. Well, 2 members for both sides. Ang tumba. 2 for 2. Ang maganda lang dito para kay Denjiro, buhay si Sai. Buhay din siya. So, ibig sabihin, pwede sila mag-take ngayon ng Lord kung gugustuhin nila. Muntik na rin doon si Saya, nakita natin, maganda yung paghuli rin doon ni Lakuroro and even ni Reggie. But the main thing is that si Percent has found a way to break the cycle na laging si Ferds yung nangaabang. Na one-on-one niya, pero as you mentioned, kayang i-Lord sana to ng RQ Kaito. But look at Sika and Lods, hindi nila hahayaan na magkaroon ng free position dito yung RQ Kaito. Instead,
they will be the ones that will start up onto trying to get the Lord. Ilalatag. Oy. Yung nga sa Leko, masakit. Yung nga sa Recall dun, ha? Isa lang yung nahuli doon sa doon sa carpet ha. So ibig sabihin may pwede pa mahuli dito. Sika will go down. Nahuli dito si Sai. Sai dito kaliwat kanan ang kanyang mga sisi na Ferds! nakuha. Pero Ferds controlling. Siya yung taga-awat. Siya yung nasa gitna. Siya yung nag-set up. Pero dahil doon, wala nang follow-up kill or wala nang kill na makukuha inside ng Blacklist Rafira. Si Ferds, Sika, percent, sila ay tumba. kala mo si Ferds umaawat, hindi nakikisuntok din siya habang umaawat. Kala mo si Ferds. Diba? Pero ngayon, dahil doon sa, dahil sa pag-abante na yon, nagamit pa nga ni Kororo yung retry niya para lang makatakas doon. Kaya hindi na sila nakapag-contest. Denjiro on the other hand, kapit-kapit lang siya sa retry niya eh. And this might be the comeback, the turnaround of events na hinahanap ng side ng RRQ Kaito. Ngayon, nakuha na rin nila yung slight lead, momentum on their side. Because of the recent clash, nakakuha ng Lord, ayun na naman yung pag-aabang ni Ferds. Buong game talagang lagi siyang nag-aabang. Habang hindi rin naman nasasayang oras niya kasi while nag-aabang, nagpo-push din siya kahit papano ng minion wave nila. Lahat na ayon sa RQ Kaito. Yung Lord, mabilis man matutunaw. Andyan yung conceal play, X-Nova is there. Abante, may isang mahahatak. Pero nandoon sa gitna, nandito na si Kororo and Percent? percent coming in. Si Denjiro Dali. lang yung mahuhuli niya. Oy, and Sai taking down Sika. Hindi dapat yung usually nangyayari pero si Sai ay tutumba doon sa may baba. Iba yung laban ni Sai. Iba yung laban ni Sai eh. Instead, bumuta siya ng tore habang ibang members, akala nila, mababait nila onto trying to overextend yung ibang members ng Blacklist Rafira. But right now, yung sakripisyo ni Sai, hindi rin naman masasayang. Kasi itatry nila na kumuha ulit ng isa pang tore here on mid lane. Madedepensahan pa naman ng Blacklist Rafira. There's Kororo and Lods and as well as Reggie. Pero 4 members still, may isa pang wave na paparating. Ang ganda ng Mystic Light na pe-prevent or nazozone niya ibang mga members onto diving onto them. Speaking of dive. 3-man knock-up nandoon. Reggie nahatak siya pabalik dito and that is going to be a successful defense for Blacklist Rafira. Ngayon, RQ Kaito. At parang hindi nila matapos eh. Parang may kulang eh. May kulang ulit. Diba, ano pa nga ba yung isa sa tinitignan nating way para ma-polish, ma-clean off to ng RQ Kaito? A way to put it is that si Sai kasi nalagay sa alanganin. Hindi sila basta-basta makakapag-lock tower kasi kung papansinin natin yung mga natira, aside kay Mingguin, is melee heroes na kailangan pronta kung pronta. Eh yun naman yung gusto ng Blacklist Rafira. Kung magda-dive in sila sa pag-aasin nila sa pag-get ng tore, is dun sila madadali ni Kororo and even percent right now. And so far, for RQ Kaito, isa rin kasi sa tinitignan nila na kailangan nilang ingat at bantayan si Lods. Kasi 17 minutes, we're nearing the 18-minute mark. 0 deaths pa rin dito si Lods. And surprisingly, RQ Kaito, they haven't found a way to totally catch Lods ngayong round na to. Alam mo, ang iniisip ko nga dito, Athena, ang ganda din ng ginagawa pa kanina ng side ng Blacklist Rafira na si Percent lagi yung nakaka-intercept doon sa mga patalahib-talahib movements ni Ferds. Kasi iniisip ko, paano kung si Sika yan? Paano kung si Lods yan? Mahirap, diba? Pero dito mo nakikita na may extra trabaho na pinanghahawakan pa si Percent na kailangan niya mahanap kung nasan si Ferds. Pag hindi niya nahanap kung nasan si Ferds, parang automatic, hindi na din nagkiklik yung team fight bigla anong side ng Rafira. Promise siya ay concerned kapag nawawala talaga si Ferds. And right now, iba naman yung magiging atake ng RQ Kaito. Ay, naku, pero kita sila. grabe yung timing ng Magic Sentry. Kahit sila nagulat eh. Oo. Nag-disperse sila bigla doon. Pero napakaganda position noon. Utak ka na Pero eh. mas mautak ang Blacklist Rafira doon sa pagcast ng Magic Sentry. Ang gumawa ng Magic Center na yun, syempre, yung tao sa baba, si Percent, nakita niya yung tatlo, sabi niya, aba, may plano kayo ah. Huli. Saka nga, nandyan sila sa baba, doon tayo sa taas, mag-lord tayo. Pero Sakto. dahil din mabilis din yung mga members dito na side ng RQ, eh, kakayanin pa nila kahit papano na labanan to. Ang medyo torn lang dito si Percent kung ano bang kailangan niya dapat gawin. Nag-iisip siya dun, banda dun sa may buff eh. Sabi niya, pupuntahan ko ba si Perds? Itutulak ko ba yung minions?
o dito lang ako, mag-stay lang ako para alam ko kung ano yung gagawin ko. Nagkakaroon Mag-react ng lang ako. midlife crisis. Oo. Diba, ano ba? Tututok na lang ba muna ako kay Ferds? Kasi alanganin, butas din yung tore namin. Baka magkaroon Ayan, oh. ng backdoor push dito ang RQ Kaito. But at the same time, kailangan at crucial din yung Sandguard ko. And even, yung Sandstorm ko doon sa mga clash na pwede namin gawin. Sika. Napagamit na nila Kuroro? dito ng Flicker and Kuroro will go down. Siya ang ally. At kala natin, ang target talaga ay si Sika kasi doon umikot si Denjiro. Ang ginagawa niya lang pala, kinokontrol niya lang. And Ferds, mabubuhay pa siya doon. All this time, ang RQ Kaito, akala ng Blacklist Rakira si Sika, si mention nga umikot na rin din kasi doon yung ibang mga members. Pero nung nawala si Kuroro, mas nagustuhan niya ng RQ Kaito. Walang kalaban sa retry. At this time, halos lock item ng lahat ng mga members dito ng side ng RRQ Kaito. They're just interswitching their last items. Even dito si Mingwin na naka-winter truncheon, kung maabot man siya ni Lods, ni Percent, or ni Sika, there's still a way for him to bounce back and escape. Magbigay ng sakit ng ulo. And ngayon, looking at Blacklist Rakira, kumpleto, pangatlong Lord to, paano pa nga ba sila dedepensa sa sitwasyon na to? Ngayon, nakikita natin dito. RQ Kaito, they are knocking on the doors. All lanes are pushing in. Si Ferds, Nandun sila sa mid at si Ferds ang nagiging primary target. Si Percent dito, binibigyan niya unti-unti ng damage yung mga members ng side ng RQ Kaito. RQ Kaito, ang tanong, may pakialam pa ba sila doon sa mga hero o gusto na lang nila kumuha ng torre? Mukhang hero nga ang kakailangan nila dahil wala na. Pero si Sai going in! Sai going ham! Pero si Ferds ang tatapos! Grabe naman yan! RQ Kaito sweeping off the round with a 2-0 laban sa Blacklist